Kung ang hinahanap mo is malupit, malakas at malamig na phone cooler, ito yung video na para sa'yo. So today ngayong araw mga kaboom, ang pag-uusapan natin is yung pinakabagong cooler ng FlyDigi na B7X. Nagawan ko na dati ng video yung B5X and yung B6X version nila, which is para sa akin sobrang lakas talaga. Actually hanggang ngayon ang pinaka-ginagamit ko na cooler every time na nag-gaming review ako or gaming test ako is itong B6. Nabenta ko na kasi yung B6X since hindi naman lahat ng nire-review ko na phone is magnetic and halos same lang din naman talaga sila ng lakas ng B6X, kaya ito yung kinip ko. Pero ngayong araw ang gagamitin natin is itong latest version na cooler nila. Yung color na meron tayo dito is yung color white, pero available din siya in color purple. Kasama dito yung kanyang documentations, USB Type-C to Type-C cable, magnetic plate kung sakaling walang MagSafe yung cellphone mo, and pinakahuli yung mismong cooler na kung titignan nyo is may pagkakapalan siya. May RGB lights na din, kaya naman pag ginamit nyo to sa labas, ang forma niya tignan. Pero kung hindi ka naman mahilig sa RGB lights is anytime pwede nyo naman to i-turn off via the FlyDigi app na pwede nyong i-download sa cellphone ninyo. And tignan nyo to, meron din siyang animation every time na tina-turn on nyo yung cooler and every time na tina-turn off nyo yung cooler. Ngayon punta naman tayo dito sa FlyDigi mobile application na pwede nyo i-download sa App Store kung naka-iOS kayo or sa Google Play Store pag naka-Android naman kayo. Dito sa application, madami kayong pwedeng gawin or i-adjust sa cooler. Pwede nyo siyang hinaan, pwede nyo siyang lakasan, pwede nyo gawing maingay, and pwede nyo din siyang gawing tahimik. Merong tatlong modes na available: Smart Control, Expert Mode, and Fixed Power. Basically, yung Smart Control is pipili ka lang kung gusto mo ba na tahimik pero mahina or malakas pero medyo maingay. Ito yung sample pag naka-silence mode tayo. Then ito naman yung example pag naka-max mode tayo. So, ayan mga kaboom, no? Para na siyang jet, para na siyang lilipad. Tapos kung titignan nyo dito, umaabot pa siya ng -1 degree Celsius pag hindi siya nakadikit sa any cellphone. Yung fixed power naman is ikaw mismo yung mag-a-adjust ng RPM ng fans, kung gusto nyo bang lakasan or hinaan. And yung expert mode is para din siyang fixed power, pero pwede kayong maglagay ng target temperature ng cooler. Pwede nyo din baguhin dito sa application yung lightning mode or yung itsura pag umiilaw yung cooler. Merong flow, breathing, gradient, and cutover. And pwede nyo din to gawin pag dinodouble press nyo yung button dito sa cooler para magbago yung ilaw niya. Pero ang best feature is pag gumamit kayo ng charger or ng power bank na more than 27 watts, is pwede nyong i-overclock yung cooler para lalo pa siyang lumakas. Na dito na ngayon papasok ang malaking tanong, gaano nga ba ka-effective itong FlyDigi B7X pag ginagamit nyo siya? So ang ginawa ko dito mga kaboom is tinest ko yung iPhone 13 Pro and yung iPhone 15 Pro na sobrang init talaga nito pag naglalaro kayo ng games. Nag-benchmark test ako gamit yung 3D Mark at full brightness for 20 minutes. Ginawa ko muna siya ng walang cooler, then uulitin natin ng may cooler. Starting temperature natin, 31.5 sa iPhone 13 Pro and 30.2 sa 15 Pro. And sa likod, 32.2 sa 13 Pro and 30.7 naman sa 15 Pro. And after 20 minutes, umabot ng 37.3 ang iPhone 13 Pro sa harap and umabot ng 39.6 naman sa likod. Pagdating naman sa 15 Pro, 39.7 sa harap and 41 naman sa likod. Pagdating sa performance, may nakuha tayong best loop score na 2,978, lowest loop score na 1,852 na merong 62.2% stability sa iPhone 13 Pro, and sa 15 Pro naman may nakuha tayo na best loop score na 3,658, lowest na 2,170 na merong mababang 59.3% stability. So mapapansin nyo dito sa graph, pababa yung ating performance. And after ilang minutes na pahinga, inulit ko yung benchmark. This time may gamit na tayong cooler. And nung natapos na siya, ang temperature natin sa harap sa 13 Pro is 28.5 and 28.4 naman sa likod. Best loop score is 3,119, lowest is 2,306 na may stability na 73.9%. Ibig sabihin meron tayong 18% boost sa performance from no cooler to with cooler. And ito rin yung percentage ng ginanda ng ating harap at likod na temperatures dito sa 13 Pro. With cooler ulit dito sa 15 Pro, nakakuha tayo ng 32.3 dito sa harap and 32.7 sa likod. Pagdating sa benchmark, nakakuha tayo ng 4,082 best loop score and 2,808 lowest loop score.
na may stability na 68.8%. This time nakakuha tayo ng 16% boost sa ating performance and ito ulit yung percentage ng in-improve ng ating temperatures. And based din sa application, ang pinakamababa na temperature na pwede nating ma-achieve is 5 to 6 degrees Celsius, which is umabot ng 1 minute and 26 seconds para ma-achieve nyo yun from 28.7 degrees Celsius na starting temperature natin. Ngayon baka sabihin nyo sa benchmark lang yan mag-i-improve. So nag-try din ako syempre ng actual gaming, highest setting sa Genshin Impact at 120 FPS. And naglaro ako ng 1 hour straight gamit yung iPhone 15 Pro na sabi ko nga kanina sobrang init talaga niya pag naglalaro kayo dito ng games. And after 53 minutes, nauumay na talaga ako maglaro, hindi ko na kayang mag 1 hour. So tinry ko na agad yung temperature natin, umabot siya ng 30.4 and so far sa almost 1 hour na naglalaro ako, wala naman ako masyadong nakitang mabibigat na frame drops or paglalag or paghahang na sa tingin ko goods and magandang result yung nangyari. Pero dito rin papasok yung sa tingin ko pinaka problema ng cooler, which is yung sides niya. Ang init. So yan o, makikita nyo umabot ng 40.7 yung gilid ng ating cooler. Which is to be fair para sa akin, normal lang naman talaga yan since mainit nga yung phone and binubuga yan ng cooler. Pero dahil may pagka-metal yung vents niya, once na nadikit dito yung daliri mo, medyo mapapasok ka. Ayan no, 45.5 degrees Celsius. And sa tingin ko magiging problem lang naman to sa maliliit or may igsi na mobile phones since may pagkalakihan nga tong B7X and once na dinikit nyo to sa likod ng phone nyo medyo malilimitahan yung daliri nyo sa likod at medyo mararamdaman nyo din yung init ng pagbuga niya. Bonus na lang din, pwede nyo din pala gamitin tong B7X cooler as phone stand. Pagdating sa price mga kaboom, yung FlyDigi B7 na hindi magnetic is nagkakahalaga ng 2,089 and yung magnetic version nila na B7X which is yun yung na-review natin ngayon is nagkakahalaga naman ng 2,589 sa Shopee. Pagdating naman sa Lazada, naka-sale yung B7 ng 1,989 pero yung B7X is 2,589 din kagaya nung sa Shopee. So ayun lang mga kaboom, sana may natutunan kayo about sa video natin regarding the FlyDigi B7X cooler. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.